Nasubukan nyo na bang mag-upgrade sa panggilid ng motor nyo at magpalit ng brake pad kapag manipis na ang mga preno nyo? Tara, ituturo ko sa inyo kung paano palakasin yung motor nyo nang hindi nabibiyakin yung makina nyo. Paahon tong lugar na to. So dito natin iti-testing ko makakaahon ba itong NMAX natin or gaano kalakas pag inahon natin. Ayan, medyo mataas tong lugar na to. Dito tayo mag-i-start. So stock lang yung gamit natin na panggilid. So testingin natin dito paahon para malaman natin kung may pagkakaiba ba pa kapag nagpalit tayo. Throttle. So 40 yung kaya niya na high speed. 40 km per hour yung kaya niyang i-high speed sa paahon. So medyo paahon pa to ng konti. Hininto ko na kasi hirap pag one hands. Time check is 2:59. Ayan, so palamigin lang natin ng konti tapos palitan na natin. Ito yung ikakabit natin na NMAX CVT kit. Meron na siyang pulley. Ayan, meron na rin bola. May kasama na siyang bola. Tapos andyan na rin yung bell, lining, tsaka center spring. So ito yung ilalagay natin kasi wala siyang kasamang torque drive. Ito yun, meron na akong torque drive niya. Ang NMAX din yan. Tapos papalit din ako ng brake pad harap tsaka likod. Tapos ito ano lang to lock lang to doon sa may bell. So ayan, pang NMAX din to or Aerox. So ito yung ikakabit natin na CVT kit para malaman din natin kung may pagbabago sa stock tsaka dito sa side. Stock lang yung nakakabit dyan, mamaya papakita ko sa inyo pag baklas ko. So ayan yung itsura na ito, pakita ko sa inyo. Yan. So ayan yung itsura ng pang NMAX na bell. Ayan. Kasama na siyang center spring. Tapos ito is fully set. Ayan. Ang nakakalagay dito is 11, straight 11. Ayan, yun yung ilalagay natin ngayon. Siyempre, wala nang patumpik-tumpik, baklasan na, baklasin na natin kung ano yung mga dapat baklasin dyan. Ito na yung sa panggilid ko is stock pulley, stock bell, tapos stock torque drive, pati lining. So papalitan natin siya ng Sun Racing. Ayan. So stock lang yan. Ayan. Pati belt, palitin na rin yung belt na ito eh. Ayun, luwag no. Tsaka may mga lamat na rin yan. Tanggal na kasi ito, nagbe-blink na rin doon sa susian. Pakita ko sa inyo. So ayun yung B-belt. Hindi ko pa napapalitan. So select natin. Para makita nyo kung ilang odo na yung belt ko. So, ayan, belt. Odo. Trip 1, trip 2. Ito. 38 na yung sa belt niya. Kaya gagawin natin 0 yan mamaya kapag napalitan na natin ang bagong belt. Siyempre, nabaklas na natin yung mga cover, kaya babaklasin naman natin yung pulley tsaka yung bell. Mapapansin nyo is madumi na yung loob. Ayan, puro alikabok na. Kaya ito yung gagamitin natin panlinis dyan. Excelab CVT FI Cleaner. So ito yung gagamitin natin para maging malinis na ulit yan. Bago natin ikabit itong pulley set natin na Sun Racing. Kaya nilinisan ko na, makikita nyo talaga na tumutulo na yung mga dumi. Ganyan kasi kabilis makatanggal itong Excelab na CVT cleaning. Grabe, ang tindi. Linis na natin yung panggilid. Ayan. So ayan yung mga dumi oh. Sobrang dumi. So ayan, malinis na, kaya ready na ikabit yung CVT kit ng Sun Racing. Bibilisan ko na lang yung pagkabit para matesting na natin kung may pagbabago ba. Syempre, ang una kong kinabit dyan ay pulley para pagkabit natin ang belt at torque drive ay siguradong makakabit na. Ikabit na natin yung CVT kit. Isang set na kasama na to. Pati ito lang nahiwala yung torque drive.
Ayan yung itsura niya nung naikabit na. So testing natin, start. At dahil okay na, kinabit ko na yung cover niya para mabilis na natin matesting sa labas. Pero syempre, wait lang, meron pa pala tayong ikakabit, yung preno sa likod at harap. Pagkabit ng brake pad is napakadali lang. Tanggalin nyo lang yung dalawang tornilyo na to, tapos pagtanggal nyo is tatanggalin nyo lang tong pin, dalawang pin yan, tapos sugutin nyo na to. Pwede nyo na ilagay yung brake pad. Pero syempre, bago nyo hugutin to, itulak nyo muna ng flat screw dito, yung sa gitna. Ito yung pinag-aanoan na itong disc. Tulak nyo muna, tapos yun, pag malawag na o sagad na, pwede nyo na ilagay yung brake pad. So turo ko sa inyo kung paano. Ganito lang yung unang gawin nyo, tanggalin nyo lang yung dalawang number 12 na tornilyo. Tapos kapag natanggal nyo na, tulak nyo ng flat screw yung brake pad nya. Luluwag na yan panigurado, kaya matatanggal nyo na. Malaki na yung buka nya. Ayan, so yung piston niyan is medyo dikit na. Padidikitin pa natin ng konti. Sundutin lang natin ng flat screw. Tapos palitan na natin yung brake pad na ito. Ito yung ikakabit natin na Sun Racing brake pad na pang Sol or Sporty. Tapos kapag nabaklas mo na yung luma, ikabit mo na yung bago para matesting mo kung kumakapit na ba. Ganun lang din yung proseso dito sa kabila. Tanggalin nyo lang dalawang tornilyo na ito. Tapos ganun lang din gagawin nyo. So dito naman is pang M3. Pang M3 yung brake pad na ito. So hindi mamaya ko na gagawin kasi muulan. Ayan, kaya pakita ko muna sa inyo kung paano i-reset yung sa belt. Ayan. So hanapin natin yung sa belt. So ito yung sa belt. So reset mo lang yan, long press. Long press mo lang tong reset, mawawala na yung belt kasi bagong palit yung belt natin eh. Ayan. So ayan, nagbi-blink na rin siya. So long press mo lang ulit reset para mag-zero. Ayan, so zero. So di na siya nagbi-blink. Di na nagbi-blink yung B-belt. Kaya okay na siya dahil bagong palit. Kaya reset natin. Tapos after 25,000 ulit, magbi-blink na ulit yan. Time check is 4:49. So ayan, bali na palitan na natin to ng panggilid. Ito na yung sun. Tapos ito yung poste. Ayan yung paahon. So susubukan natin ng full throttle kung kaya natin i-full throttle. Kasi sobrang lakas, sinubukan ko. Medyo dumadamba yung harap. Tsaka dumudulas yung likod. Umiikot. Kaya subukan natin. Medyo maulan pa naman ngayon. Grabe, sobrang lakas talaga ng Sun Racing, kahit paahon bumabakbak talaga. Sana ay nagustuhan nyo yung video ko, kaya salamat sa panonood. Ingat!